Ngayon ay makakasama natin si Sir Benson Dalina na kilala sa pagganap niya sa FPJs ang probinsyano bilang barakuda at turko naman sa Batang Quiapo. Thank you so much, sir, sa pagtanggap ng aming invitation na ma-interview kayo sa aming munting programa na Talk Engines. Welcome sa inyo lahat. So, kamusta naman po kayo? Ayun, maayos. Nandito na sa trabaho ngayon. Habang nagsushooting, kasalukuyan ini-interview ninyo. At salamat sa papunta nyo dito sa akin, ha? Maraming salamat. Okay. May matutulong ko nga pala. May interview rito. Ano ba yan? Ano ba may tutulong ko sa inyo? So, may mga muntik lang po kaming katanungan about po sa inyo. So, simulan po natin sa tanong na, paano po ba kayo nag-umpisa bilang isang stuntman or isang aktor? Actually, nag-umpisa ako. Hindi ko man to ginusto eh. Mahilig ako sa tumbling nung araw, nung bata ko eh. Nung nag-aaral ako ng elementary, siyempre nakapanood tayo ng mga action, Jackie Chan, Bruce Lee, Lito Lapid. Naghiligan ko yung mga tumbling. So, nahiligan ko yon hanggang sa dumating ako ng Manila, hindi ko alam na yung mga pinsan ko, yung mga stuntman pala. Hindi ko pa alam yung stuntman kung ano eh. Sinama nila ako roon. So, nung nakita ko yung setup, may tumatumbling, sumama na ako. So, at that time, hindi ko alam. Basta tumbling ako ng tumbling, hanggang nag-regular training ako, hanggang nalaman ko na stuntman pala yung pinasok ko. So, doon po sa pag-ano nyo, sa pag-tumbling, nag-aral po ba kayo ng martial arts para ma-practice pa yung pagiging stuntman? Oo, nag-aral ako sa Young Tiger dyan sa Cubao. Talaga pumasok ako ng club, karate club. Tapos yung tumbling, talaga pinag-aralan yan. Dahil hindi ka pwede matutunang hindi mo mag-aral o walang kasama na marunong. So, kailangan mo i-guide ka rin talaga. At napakadelikado. Hindi ko ina-advise sa lahat dahil mahirap. Dapat pa mag-aral ka ng tumbling, making sure na may mga professional na magtuturo o mga professional tumbler o acrobatic para ma-guide ang isang gustong matuto sa mga acrobat. So yun po nabanggit nyo na medyo delikado ang pagiging stuntman. Meron na po bang insidente na nangyari sa set na hindi nyo makakalimutan bilang isang stuntman? Marami na. Nasunog na ako. Nabangga na ako ng itong sakyan. Nahumulog ako sa 8th floor na pagbagsak ko, naputol yung tali, hanggang naman ako ng malay. Yun yung mga tatlong major stunts na aksidente na nangyari sa buhay ko na hindi ko pwedeng makalimutan dahil akala ko wala na ako eh. Pero awa ng Diyos, andito pa rin ako kaharap para pag-usap. Ganun po. So, yung professionalism po no, na mapapag-usapan natin since nasabi niyo na rin po na tuloy pa rin kayo sa pagiging stuntman. May mga artista po na nakasama kayo sa set na makikilala as professionalism. Meron po ba kayong hinahangaan pagdating sa pagiging professional? Marami. Sa local lang, siyempre makasama ko yan. Una-una si Senador Lito Lapid. Hindi lang siya magaling sa action, sa pag-arte, ay napakagaling makisama sa katrabaho. Talagang hangaan mo yung tao na hindi lang senador, hindi lang artista, kundi isang bilang kaibigan dahil sobrang napaka-down to earth. Pangalawa, si Senador Robin Padilla na ang taga ko nakasama bilang stuntman niya. Marami ako. Sa ngayon, si Derek Coco Martin. Sobrang nakaka-professional makikipagtrabaho at napakabait sa katrabaho at napakamatulungin. Nandun yung kanyang pagbibigay ng chance sa mga nag-aartista na gusto mag-umpisa, ibinibigay talaga ni Coco Martin at si Dorlito Lapid at yung si Gob Mark Lapid. Marami na po pala kayo nakilala sa industry nito. Marami. So, halos lahat. Oh. So, sila na din po ba naging inspirasyon nyo sa pagpapatuloy bilang isang stuntman? Oo, sila. Kaya nga ako nandito pa dahil nakita ko sa kanila, although hindi pa natin narating yung mga narating nila, pero hindi naman natin kailan marating yun eh. Ang malalaga, masaya tayo sa ating tinatahak at ang gusto natin marating. Kung marating mo man o hindi, ang masaya, ang maganda, ginagawa mo yung pangarap mo para sa sarili mo para makopya mo sila o sundan mo yung mga dinaanan nila. Napansin ko po, no, nasa dami po ng artistang na nabanggit niyo. Tingin ko po matagal na kayo sa industriya. Gaano na po ba kayo katagal sa industriya na ito? Nag-umpisa ako 1985 when I was 12 years old, first year high school. So almost 31 years na ako, 3 dekada na ako mahigit sa industriya. So ano po, sa tagal niyo po naging stuntman, nakikita niyo pa po ba yung sarili niyo 5 years from now na
stuntman pa rin or mag-iba po ba kayo ng ano? Sa totoo lang, sabi ko nga, okay na ako ngayon eh. Dahil lalagpasan ko na yung gusto kong mangyari sa buhay ko. Pero siyempre, hanggat kaya natin. Kasi ang stuntman eh, hindi madaling trabaho. Kasi ang puna mo dyan, katawan, lakas. Dapat kondisyon ng katawan mo. 5 years from now, hindi natin alam kung yun pa rin yung lakas natin. Kasi minsan kaya ng isip, hindi na kaya ng katawan. Pero hopefully, sana dumating yung time na kahit 5 years o 10 years, 15 years from now, yun pa rin tayo. Kasi naman ngayon, hindi tayo masyadong umi-stance. More on acting na lang tayo dahil nga, gaya nga lang sabi ko, nadaanan ko na lahat. Ibigay natin yung mga stance sa mga nag-uumpisa. Kasi yun magiging stepping stone nila para marating yung narating ko ngayon at saka yung mararating pa namin. Ang stuntman is a part ng isang pag-umpisa ng isang artista tulad ni Lito Lapid. Yan ang isang pinakamalaking inspirasyon ko dahil nag-umpisa sa pag-extra, pagiging assistant cameraman, tapos hanggang narating niya yung tugatog ng pelikula, naging bida, sumikat, naging public servant, pero hindi nagbabago sa buhay, napaka-down to earth pa rin ngayon. Kaya hindi ko man marating yun, masaya na ako nakakasama ko yun. Sa tagal nyo na po sa industriyang ito, may pagkakataon po ba na nag-audition pa rin kayo sa mga roles? Oo, lahat naman, pati mga sikat ngayon. Kasi kaya nag-audition kami, gusto kasi ng mga director-producer na makita actual yung acting mo at yung karakter mo. Ano ba, mayroon silang karakter na gusto, ako yung peg o may isang peg, papapuntahin ka para mag-audition. Kasi hindi porke na magaling ka na o kilala ka na, ikaw na yon. Kasi minsan may mga director hinahanap sa isang actor na dapat tutugma doon sa karakter ko. Halimbawa, 3 kami pinagpilian, so kailangan mag-audition para palarin ka, hindi ko makuha dahil yun ang trabaho ng isang artista, nag-audition para makuha pa rin talaga. Maliban ako, ikaw talaga yung personal choice ng director. Ito na yon, siya na yon. Pero pag wala pa, blanco pa sila, pero meron silang karakter na binild. Tawagan mo yung mga possible na karakter na sila yon. Papipilihan kung sino yung magmamatch talaga sa gusto nila. So, naranasan nyo na rin po ba ma-reject yan sa mga... Oo, maraming beses. At parte yun ng trabaho bilang isang artista yung ma-reject ka. Dahil pag hindi ka na-reject, wala ka ng kwenta ron. Normal yun, kahit sa anong larangan ng bagay, may rejection talaga. Kasi doon pumapasok yung pagiging agresibo para magpatuloy, para makamit mo yung gusto mo. Pag hindi ka na-reject, walang kwenta ang buhay. So, mako-consider nyo din po ba yung pagka-reject nyo sa isang audition na struggles dito sa industriya ito? Or meron pa po bang iba? Hindi struggle yun eh. Sabi ko sa'yo, parte yun eh. Kasi marami rin tayong artista eh. Kung ikaw nang ikaw, paano sila? Kaya nga, may rejection kasi nga, hindi ikaw yung nag-match. Kasi kung laging ikaw nang ikaw, so ako na lang artista mapapanood, wala nang iba. Diba? Normal yun. At hindi ikinoconsider struggle yun. Parte yun ng trabaho. Kasama yun. So, ano po kaya yung mga struggles na nararanasan nyo sa pagiging aktor o stuntman? Well, ang pinaka sa amin talaga yung oras. Kasi talaga, tulad nito, ako, sabi ko nga, mula February 9, diretso ako at hindi isang pelikula sa araw, 2, 3 ang dinadaan kong schedule. Kaya minsan hinahati ko sarili ko, yung mga tao ko pinapatawag ko, kung kaya kong umalis sa isang location para lumipat, na yan ang pinakamasakrap na nangyari sa buhay ko dahil nga sa isang artista, dahil yung utak mo iba. Pag iniwanan mo itong isa, may mga galit sa'yo. Pag sinipot yung isa, may mga galit sa'yo. So, kailangan magandang pakikiusap, magandang paliwanag para payagan ka. Dahil, dapat sa araw, isa lang pupunta mo, pero hinahanap ka ng production, hinahanap ka ng director, na nagkataon, nagkasabay, so gagawa mo ng paraan yun, na mapuntahan mo, o hindi mo mapuntahan, pero nagagampanan mo pa rin trabaho mo bilang isang artista o bilang isang fight director. Oh, so, sa bad side naman po tayo uli. Oo. May ano naman po. Discrimination po. Meron po ba kayong naranasan na diskriminasyon sa isang set? Marami. Hindi nawawala yun. Kasi ang tao hindi para ugali eh. Kahit naman sa normal na tao, mayroon iba ito tingin sa sarili. Mayroon iba yung tingin sa sarili. So, mapa-artista, hindi artista, sa opisina, sa lansangan, may diskriminasyon yan. Hindi isang ugali ng tao eh. Mayroon isa gusto mataas natin sarili niya. Mayroon isa, siya yung pinakamagaling. Mayroon isa, siya yung pinakamaganda, pinakagwapo. So,
iba-ibang diskriminasyon. Meron may isa, ako lang dito, dapat hindi ka dito. Nangyayari, may ganun. So, may nakaaway na po ba kayo? Nakapikunan sa set? May nangyari sa akin, director mismo. Oh. Hindi naman nakaaway. Kumbaga, ako bilang pa director, siya director. May isang eksena kami na ang eksena kasi may timing. Yung bata kasi lalabas. Kasi may nag-aaway doon. Paglabas ng bata, doon mag-uumpisa yung awat. So, anong nangyayari? Kasi yung director nga namin, magaling yung director eh. Andun ako. So, pagod yung artista ko, hindi makuha yung timing ng bata. Kasi nga, hindi niya nakikita na dapat may mag-cue. So, yung mga tatlong artista ko, pagod na po na sa suntok. Hindi makuha yung tamang timing. So, nagsabi ko, Direk, pwede bang ako mag-cue? Kasi alam ko yung numero eh. Para ka ako, tumugma yung timing ng artista natin. Kasi ako pagod na sila. Ang sabi sa akin, wag mo kong pakialaman ako, director. Sabi ko, ano ako dito? Di ba director din ako bilang fight director? Okay. Ang ginawa sa akin, hindi ako nag-walkout. Pinaban niya ako ng 1 buwan. Pero after 1 month, nagkita kami, hinagap niya ako. Sorry. Ako, sorry din po. Kasi, kailangan mo magsabi. Kasi, position mo yun eh. Kung hindi mo alam yung position mo, kalimutan mo yung position mo. Diba? Kasi, trabaho ko yun eh. Ako nag-choreograph niyan, ako gumawa, alam ko kung ano mangyayari. So, ako din magtatiming dapat. Pero hindi kami nagkaintindihan dahil siyempre, mas mataas sa akin yun. Pero hindi ko tinignan na masama yun. Tinanggap ko yun kasi ano kanya eh, siya yung head eh. Pero yung akin naman, bilang safety ng mga artista ko. Kasi pagod na yung mga artista ko dahil sa timing, hindi maigo ng director na, oh, good, walang ganun eh. Kasi nga, kulang sa timing. Mako-consider niyo po ba yan na regrets sa buhay niyo or hindi? Hindi, ang akin lang sana nga, sabi ko nga, ang pag-artista, hindi pag-arte lang eh. Ang pag-artista, pag-direct, pagkikisama sa kapwa, pagtrato sa kapwa, respeto sa kapwa. Hindi regret yun. Dapat matuto tayong gumamit ng tamang asal. Hindi porke director ka, hindi porke artista ka, na ikaw na. Makinig ka minsan sa kasama mo, sa kapaligid mo. Walang tao na siya lang nakakama sarili niya. Dapat hingi ka ng advice sa kasama mo. Dahil kung ikaw na pinakamagaling, wala na. Dapat makinig ka. Kahit ano pang isa mo sa buhay, mayroon ka pa rin pagkukulang sa sarili mo. So, bukod po sa mga payo, ano po yung maituturing nyo talaga na regrets na gusto nyo talagang baguhin sa buhay nyo? Yung pag-aaral ko. Dahil mas minahal ko yung trabaho ko ito, kinalimutan ko mag-aaral. Kasi ang katuwiran ko ng araw, kumikita na ako eh. Pato mag-aaral? Mag-aaral ko para kumita, di ba? At age of 12 years old, kumikita na ako ng 2,500 a day. Imagine mo anong pera nung araw, 1989, kumikita ka ng 2,500 sa isang araw. Ang laking pera. Sa ngayon, parang 25,000 a day sa ngayon, sa value. Sabi ko, ba't ako mag-aaral pa? Kumikita na ako. Now, na-realize ko ngayon na dapat pa nag-aaral ko. Bakit? Pupunta ako ibang bansa. Kulang ako hindi ako masyadong magaling sa English. Yung komunikasyon minsan, paano wala akong interpreter. So, ang hirap magpag-communicate pag ibang bansa na yung kaharap mo. Pero nakaintindihan natin, pero hindi eksakto minsan eh. Kasi may malalalim na mga salita, lalo sa English, na ang ano natin, mababaw na English lang, di ba? Dahil hindi ako nag-aral, at second year high school lang ako. Mabuti, natuto ako mag-English. Paano kasi nagkaroon ako ng mga kasama na talaga, mga foreigner na ilang taong kasama ko. Doon ako natuto sa eskwela ng English eh. Natuto ako sa mga kasama ko lang. Nagpunta ako ng Europa, nagtrabaho, nag-artista ako doon. Nakasama ko, iba-ibang bansa. So, paano natuto ko mag-English? Pero ngayon, talagang dapat nag-aral talaga ako. Hindi dahil sa pag-usap lang, kundi sa knowledge mo sa buhay. Dahil kailangan nag-aral ka pa talaga. So, may mga napuntahan na rin po pala yung mga ibang bansa. Pinakamalayo ko is Europe, Paris, France. Pag-artista ko, nadaanan ko na kung saan mga ibang out of town. So, pinakamalayo ko talaga is Europe. Marami na po pala kayo na pagdaanan, no? So, ano po ba yung mga goals nyo pa na gusto nyong ma-achieve? Ngayon, sana siguro okay na ako dito. Dahil tanggap ko naman kung hanggang saan lang yung akin eh. Kung may dati pa man salamat, pero hindi ako naghahangad pa ng ganito. Ito, masaya na ako dito eh. Kung may iaangat pa to, blessing na lang siguro. Dahil 51 years old na ako eh. Kumbaga, naramdaman ko na yung sa sarili ko, yung saya, yung gusto ko bilang isang staffman. Kasi sabi ko sa'yo, si Lito Lapid, nagmula sa wala eh. Ngayon, nandun. Siya lang makakabuto, hindi na mauulit yun.
Hindi na maulit. May sumunod, Robin Padilla. Pero magkaibang kanilang kwento, hindi na rin mauulit yun. So, ganoon. Okay na ako rito. Kung daragdagan pa, salamat. Ayoko na maghangad. Masaya na ako rito. So nabanggit niyo po sila Lito Lapid at Robin Padilla po, no? So, isa din po ba sila sa matuturing yung naging kaibigan niyo na sa industriyang ito? Talagang kaibigan yun. Boss, kaibigan. Talagang mula na kakilala kami ngayon, talagang andun kami. Sila yung artista sila, pero pag magkasama kayo, magkaibigan kayo, yung hindi sila, senador ako eh. Hindi. Robin Padilla ako, Lito Lapid ako, Coco Martin ako, hindi sila ganun pa sa itong buhay. Kaya yun, may ito ng kaibigan. Dahil alam ko, sa puso ko, dahil naramdaman ko magkakaibigan talaga kami. Kahit malala yung agwat namin, iisa yung puso namin. Alam mo na, respeto ka, respeto, kaya ganito ako, respeto nila ako bilang isang kaibigan, bilang isang stuntman, bilang isang aktor. Yun ang kaibigan. Walang tinitingnan na estado sa buhay. So, nabanggit niyo na rin po yung pag-iba-iba ng roles ni Lito Lapid. Oo. Sa tingin niyo po, kayo, may iba po ba kayong role na gustong gampanan bukod sa pagiging action star? Meron. Actually, gusto ko talaga yung gumawa ko ng bilang siraulo. Yung siraulo, hindi ba sa siraulo yung may kapansanan sa katawan, parang, yung epileptic, yung mga katawan na gumagano-gano. Tapos, kasi, ang karaming role ko, pag hindi, nagbakla na ako, nag-aswang, naging tarantado, naging adi, naging rapist. Hindi ko nagawa pa yung actually dalawa yan, yung parang siraulo, tapos magiging isang babuti na role. Hindi, may nagawa pala ako, yung isang teleserye ko, yung kaibigan, mabait ako ron. Mabait ako ron. Yun, okay, yung isa na lang talaga, yung siraulo na parang may kapansanan, yun ang gusto kong gawin talaga. So, ano po, no? Ganyan yung mga role na kadalasang nakakapag-open ng mga mind ng mga manonood. Oo. So, meron pa po ba kayong, bukod po dyan sa magiging nyo, meron pa po kayong experience, bukod dun sa mga aksidente po, no? Meron pa po kayong experience na hindi nyo makakalimutan sa isang set? Well, marami. Una-una, maliban sa mga aksidente na nangyari sa akin, yung mga happy moment din na nakikita mo yung mga artista nung araw, tinitingala mo na pag nakasama mo pala siya ng personal, nakatrabaho mo, ay napakabait pala. So, yan yung mga experience ko na akala ko artista ganito. Ang totoo, tao lang din pala yung mga yan. Na pag nakasama mo, parang ikaw din yan eh. Ikaw lang din yan. Napapagod, nasisira ang mood, masaya yung mood. Ganoon lang ay artista. Iba yung tingin ng iba kasi, artista yan, Sa akin yun, parang tayo lang yan. May moody tayo, meron tayong masaya, meron tayong tahimik, may maingay. Ganun lang. Yan mga experience ko na hindi ko makakalimutan dahil nakasama ko yung mga pinapangarap ko artista noon na akala ko gano'n, pero hindi pala. Parang ako din pala sila. Maganda po impormasyon, kagaya namin na hindi pa po naranasan ang likod ng camera. At saka isa pa, tatandaan ninyo Kasi minsan nakikita ko, may mga fans, ang gusto niya pag tinawag yung artista, ngingitian sila. Pag hindi ngingitian, ay suplado. Hindi ganon. Ito yun Ang isang artista, sabi ko, tao lang yan. Minsan may problema yan. Hindi namin kailangan ngumiti na ngumiti. Kasi hindi mo kaya may pagplastikan sa isang fans lang Ba't ako ngingiti kung may problema nga ako? Yan dapat ang inuunawaan ng mga fans na tao yan. Kailangan mo, hindi ako ngingiti, suplado yan. Pero nakakita, bait. So magkaiba yung nagiging explanation o experience. Pero ang totoo talaga, reality, tao tayo, meron tayong problema, dapat inintindi natin yon. Hindi yung pag-artista, puro nakangiti, no. Hindi ganon. Huwag nyo agad husgahan yung artista na suplado pag hindi gumiti. Pwede naman may problema lang. Diba? Pwede naman may sinasaulong lines. O pwede naman nag-eternal lang kanyang karakter. Kaya hindi niya magamang gumiti kasi nga, naandun na yung karakter sa isip niya. Pag gumiti, masisira na yon. Yun dapat. Napakagandang information din Totoo. sa aming mga fans din. Totoo. Ito yun. So, yung yung mga ganyan na marami ng fans na pumupunta sa mga artista tapos nami-misinterpret. Oo. Ano po, since matagal na din po kayo sa pagiging action star, nakikilala na rin po ba kayo ng mga tao sa paligid? Sa totoo, oo naman. Dahil kasi pumunta talaga, ito pa
Nagtutaka ka lang, naglalakad ka, biglang lalapitan ka, may tatalon sa'yo. Ako, natumba na nga ako minsan, naglalakad ako, tinalon na ako eh. So, masaya na, minsan hindi rin. Kasi nga, ang problema kasi sa ganun, pag kilala ka na o nakikilala ka na, parang wala ka ng privacy rin eh. Yung may gagawin kami, minsan parang kakain ka lang, hindi ka na makakain. Sorry ha, ito na isa reality na kakain ka, hindi ka na makakain kasi kailangan mo magpapapicture, kailangan mo pagbigyan lahat. Kailangan mo siya pagbigyan. Kasi pag hindi mo pagbigyan, ay suplado naman to. Hindi nga siya sabi nga, pero tao nga, nagutom na, kailangan kumain. Pwede ba after kumain. Pero sa akin, sa ngayon, wala pa naman ganun. Pinagbibigyan ko. Pero yung nangyayari na totoo talaga. Lalo sa mga sikat, di ba? Kaya nga, unawain nyo rin yung mga artista minsan na pag hindi kayo napansin, lalo yung mga fans na fanatic talaga, na may nararamdaman lang yung tao. Hindi kailangan umiti, hindi kailangan bisa, hatake mo na lang bigla. Pangit din eh, di ba? Yung mga experience po na ganyan, hindi po talaga may iwasan. Oo, alam ko naman. Pero wag natin bigyan ng masamang kahulugan minsan na pag hindi ka napansin na suplado. Dahil mahirap magkunwari sa buhay. Artista yan umarte, pero sa totoo buhay, may mahirap umarte. Di ba? So ano po, no? Nakaka-inspire naman. Oo. So, sa tagal po na yan, no? Yung mga magkakaroon din ng bad expression sa inyo, Oo. sa mga artista. Tapos darating po yung point na magre-retire na kayo. So, kayo po, kung darating yung panahon ng retirement, ano po, may balak pa po ba kayong gawin pagkatapos ng retirement or mga plano nyo lang po? Ako siguro ang kasi hindi mo masabi kung kailan eh. Sa pag-artista kasi hanggat kaya ng katawan mo, pwede kang magtrabaho eh. Kung sakali natin yung time na hindi ko na kaya magtrabaho bilang isang artista kasi nga, sabi mo ang artista physical. So siguro ang plano kong gawin ay mag-advise o magturo sa mga gustong pasukin ang pag-artista at pag-stuntman. Kung ano yung dinaanan ko, nag-experience ko, gusto kong i-share na ganito yan. Yan ang plano ko sa sarili ko na makatulong din. Kasi minsan iba namin mas information na ganito, hindi ganun kadali. Lahat parang estudyante nag-aaral ka, pamarating mo yun eh. Yung gusto mong course, di ba? Yung pag sa ganun din, meron kang dadaanan para marating mo yung tamang acting, tamang ugali. May dadaanan ka roon. Nag-aaral ka rin yan. Hindi yung pinating ka, ay galing ako Martin, ito na hindi. Lahat pag-aaralan mo, pati pakikisama sa kapwa, pakikisama sa labas, sa loob, yan ang pag-aartista. So, ano po, tingin niyo po ba, nasa point na po ba kayo ng buhay niyo na ito talaga yung pinapangarap ko? Actually, hindi ko pinangarap to, pero minahal ko. Kasi nga, sabi ko nga, mahilig ako sa tumbling, sa mga action. Hindi ko pinangarap to eh. Kasi dapat, alam mo, magpapari ako, sa Kristan ako eh. Kaya nga lang, napasok nga ako dito, nahilig ko sa karate, napasok ko stuntman. Hanggang sa minahal ko na, dahil dito ko na binuhay yung mga anak ko, hanggang ngayon dito. So, wala akong regret na babalik ang iwanan ko to. Kasi naging masaya yung takbo ng buhay ko dito eh. Although hindi naging perfect, hindi naman ganun kasikat, hindi ganun masaya ako sa dinaanan ko. Ang dinadaanan kasi yun nagpapatibay siyo para sumaya ka at saka lumungkot. Hindi dapat lahat masaya. Dapat may mga pagsubok sa buhay, may mga pangyayari na hindi mo gusto, pero tinanggap mo at masaya ka doon. Napakaganda po ng mga paano. Oo. Pero ito po, para sa mga, mga sasabak sa mga gustong sumubok na maging stuntman or actor, meron po ba kayong pinaka-mapapayo sa kanila bago sila sumabak sa eksena? Napakagandang tanong mo. Actually, yan lagi ang pinupush ko. Kaya, ang dami ako nakakasama na ganyan bilang isang fight director o isang character actor. Ang dami ko na-encounter na ganyan na sumabak agad na hindi nag-training. Minsan, ito ang malungkot. Lalo sa action, pag wala kang knowledge o tamang training sa isang trabaho papasokin mo, karamihan dyan, aksidente abutin mo. Tama. So, ang payo ko sa mga gusto mag-stuntman o gusto mag-artista, daanan yung tamang proseso. Kung gusto mong mag-artista talaga, mag-workshop ka ng acting. At hindi lang acting, sabi ko kasi, tamang pag-uugali, tamang kilos, dahil ang pag-artista hindi acting lang, tamang karakter din. Sa pag-start naman, mag-training ka hanggang makaya mo. Kasi, ang papasokin mo, hindi basta action, may huhulog ng building, tatalon,
babasag ng salamin. Kung hindi mo pag-aaralan yun, so sa ano gagawin mo? Kami nga nag-training, mga sugat ako, ito mga tama ako. Nag-training na kami. Hanggang nag-training ako. Paano pa yung mga hindi nag-training na gusto mag-stuntman? So ang payo ko, kung gusto mag-stuntman, mag-training ka, sa umpisa hanggang marting mo, magawa mo yung mga dapat. Kasi pag stuntman, alam mo dapat lahat. 90%, hindi naman lahat. Alam mo mag-drive, nagsakyan, motor, alam mong tumalon, alam mo tumambling, alam mo mahulog, alam mo masaktan, alam mo yung pagbagsak sa sasamento na hindi ka mababalian. Pinag-aaralan lahat yan. So, yan ang pinaka 90% advantage na safe ka. Pero hindi pa rin sinasabi na hindi ka ma-aksidente. Dahil yung mga galing na aksidente, what if hindi pa na marunong nag-training? Kung ayaw yung mapunta na iba namatay, mga galing na yon, iba nalumpo. Kasi nga walang tamang training. So, yung tanong mo, may papayo ko, yung papasok, mag-training, pumasok sa tamang grupo na ititrain talaga sila bago sila sumalang sa pelikula. Kasi yung pangalawa, maliban sa aksidente, yung mumurahin ka ng isang tao na putang ina, sorry sa my word anong ginagawa mo rito? Tama pa ginagawa mo? Di mapahiya ka? So ano pa yung pangarap mo pag pinahiya ka, mawawala. Di baling murahin ako, ginawa ko, hindi ko man na perfect, pero alam kong gagawin ko yon. Pero yung wala ka talaga alam, murahin ka, talagang wala ka na talagang pag-asa. Baga, masisira ng diskarte mo sa buhay. Na sana wag danasin ng iba na murahin ka sa harapan ng camera dahil hindi mo alam yung ginagawa mo. Okay lang yung murahin ka kasi nagkamali ka, pero totally wala kang alam. Yan ang pinakamahirap. Para ka pumasok sa gera na wala kang bala. Di ba? Napakagandang payo po. Oo. So, yung mga aral po, na-try nyo na po ba mag-direct ng mga stunts? Oo. Nasabi nyo na po ano? Ito ngayon, pinunta nyo, ako director ng stand dito. Nag-direct ako ng full length na ako talaga director. Actually, nakilala ko bilang isang karakter ito ngayon. Dalawang trabaho ko lagi. Kontrabida, bida, tapos ay director talaga, action director. Ngayon, mayroon akong plano ngayon na ako mag-direct ang isang pelikula ko na yun na sinusulat. Siyempre, sana nandyan na lang yung script, nandyan na pati pera, oras na lang, sana matuloy. Ako talaga mag-direct pag lalabang ko ng festival sa ibang bansa. Pero yung bida ko, ayaw ko man sabihin, dahil pero pinakasikat at action star na magaling sa Pilipinas. At proud ako dahil tinanggap niya yung offer ko na i-direct ko siya. Ayun yun. Nakakatuwa. Sana God's will mangyari. So yung mga mga future project nyo, ngayon naman po, yung mga recent project na ginagawa nyo, meron po ba yung gustong i-promote or... Siyempre, kung bibigyan ng pagkataon ito, siyempre, Batang Quiapo. Salamat sa inyo lahat dahil sa inyo, number one lagi mula umpisa hanggang ngayon. Second year na namin, nag-umpisa na po kami. Siyempre, lahat ng mga pelikulang Pilipino, suportahan natin dahil isa yan sa mga nagpapagaan ng ating loob. Araw-araw, gabi-gabi, pa may problema, nakakatanggal ng problema. Diba? Kung wala kang ginagawa, hindi ka maiinip kasi nanonood ka mga pelikula o kaya mga teleserye. At higit sa lahat, may aral. Kaya, Batang Quiapo po, tsaka itong mga pelikula natin, Viva Max, Viva One, itong mga indie film natin na ginagawa, supportahan po natin lahat ng mga filmmaker ng ating bansa. So, marami pong salamat sa mga payo at mga aral na inyo pong pinigay sa interview na ito. Kinagagalak po talaga namin na ma-interview kayo. Salamat. Sana nakapagbigay ako ng dagdag kaalaman sa mga gustong mag-umpisa gaya ng mga tinatanong mo dahil gaya na sinabi ko, napakahirap. Pag pumasok ka sa isang bagay, dapat alam mo. Huwag kang papasok ng alanganin ka dahil 100% o 90% sasablay tayo. Yan.